Ang online wedding, para malaman ninyo, siyempre unang-una, ang online wedding hindi na pagkasunduan ng mga ulama yan. Kasi yan po ay latest na paraan ng kasal. Ang online wedding, ang pananaw po ng karamihan sa mga scholar natin sa kasalukuyan, ang online wedding is not counted. Sa pananaw ng karamihan, ha? Ibig sabihin, mayroon pa rin nagpahintulot nito. At isa sa mga kilala, halimbawa, kung di ako nagkakamali, si Al-Wahhab Zuhaili, si Sheikh bin Baz, rahimahullah, sabi nila, pwede ang online wedding. Tapos yung iba, yung babae, nakaganyan pa. Online wedding. Hindi yan online wedding. Ang babae yung may hawak ng cellphone. Papaliwanag natin. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tingnan nyo, ha? Alam nyo, hindi po naiintindihan ng marami sa atin ng online wedding. Oo. Pero ulitin natin para sa inyo, kasi hindi naman lahat naka-follow sa akin. At hindi lahat na alam nila yung batas ng online wedding. Ang online wedding, para malaman ninyo, siyempre unang-una, ang online wedding hindi na pagkasunduan ng mga ulama yan. Kasi yan po ay latest na paraan ng kasal. Ang online wedding, ang pananaw po ng karamihan sa mga scholar natin sa kasalukuyan, ang online wedding is not counted. Sa pananaw ng karamihan, ha? Ibig sabihin, mayroon pa rin nagpahintulot nito. At isa sa mga kilala, halimbawa, kung di ako nagkakamali, si Al-Wahhab Zuhaili, si Sheikh bin Baz, rahimahullah, sabi nila, pwede ang online wedding. Tapos yung iba, yung babae, nakaganyan pa. Online wedding. Hindi yan online wedding. Ang babae yung may hawak ng cellphone. Papaliwanag natin, ano ba ang online wedding? Ang online wedding, ikakasal yung lalaki na hindi niya kaharap yung wali ng babae. Hindi yung nagtatawagan kayo ng babae. Hello! Hindi yung kayong ikakasal ng babae na ang ka-video call mo yung babae. Hindi online wedding yun. Kahit na malayo ang babae, hindi matatawag na online wedding. Halimbawa, mag-aasawa ka. Tapos yung pagkakasalan mo, halimbawa, nasa Pilipinas ka. Tapos yung pagkakasalan mo sa ibang bansa yung babae. Pero, kaharap mo yung tatay ng babae. Tanggapin mo na asawa mo si ganito na. O, ipinapatanggap ko sa'yo na asawa mo si ano. Pero wala si Mrs. Pero naka-video call siya, pinapanood yung kasal mo. Alhamdulillah, kasal na tayo. Okay, alhamdulillah, kinasal kami ng aking asawa, online wedding. Hindi online wedding yun. Talagang kasal talaga yun. Na tama. Ang online wedding, hindi kayo magkaharap ng tatay niya. Ka-video call mo yung tatay. Tay, kumusta po? Tatay niya yung kaharap mo sa online. Hindi yung babae. Naintindihan? Ang pag-attend ng babae sa kasal, hindi obligado. Na kahit na yung babae kinasal na wala siya sa kasal na yun, tanggap ang kasal. Tawagan lang. Hello, sister, kakasal ka na ngayon. Payag ka na ba? O, payag na. O, di. Tapos, paano kung yung tatay niya hindi Muslim, sir? Kung tatay niya hindi Muslim, eh di ang wali niya, yung magkakasal. Naintindihan? So, ganun lang kadali yun. At may dalawang paraan ng pagkasal para hindi matawag na online wedding. Halimbawa, nandito ka sa Pilipinas ka. Tapos yung pagkakasalan mo, yung wali niya nasa ibang bansa. O ikaw nasa ibang bansa, di ba? Madalas ang wali sa Pilipinas. So, may dalawang paraan para ma-solve ang hindi na matawag na online wedding yan. Una, mag-uutos ka ng tatayo na ikaw doon. At yun ang ginawa ng propeta. Sallallahu alaihi wasallam, mag-uutos ka. Nag-utos siya na pakasalan. Wakil. Halimbawa, ako ikakasal. Ikakasal ako. Kung may magpapakasal. Okay, masyado. Okay, may issue naman tayo. Okay, ikakasal ako. Ako na lang maghalimbawa. Kaya nahihirapan yung mga nanonood. Sabi na puro halimbawa si Ustad, bakit hindi ikaw? Okay, pag ako ikakasal, yung tatay ng pagkakasalan ko, wala sa lugar ko. Nasa ibang bansa. So sabi ko doon sa kasama ko, sino man kakilala ko? Sabi ko, ipinagkakatiwala ko sa'yo na ikaw munang tatayo bilang ako dyan. Hindi siya pwede yung matatanggap siyempre. Sabi niya, tinatanggap ko ang kasal sa ngalan ni Abdul Rashid
Angelis. Ganun dapat yung bibigkasin niya. Hindi niya pwedeng, tinatanggap ko na asawa ko. No! Siya ang magiging asawa niya. Kaya dapat yung utusan mo, pagkatiwalaan. Baka mamaya, mabigla ka na lang, siya yung kinasal. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nung pinakasal niya si Maymuna, pinakasal niya si Maymuna, nag-utos ang propeta ng tatayo bilang siya. Nung pinakasal niya si Ummu Habiba, nag-utos siya na, kasi magkalayo ng bansa, ng lugar. Pangalawang option, yung tatay naman ang mag-uutos ng, magbibigay ng authorization na sabi niya si, ano dyan, yung kamag-anak ko, yung pinsan ko, si Ustad, sige, siya na lang yung tatayo na wali. Yung magulang. Halimbawa, ako naman. Tapos, isa sa inyo, kilala nung pakakasalan ko, yung tatay niya. Halimbawa, ano pangalan bro? Imran. Brother Imran. Sabi, si Imran, pinsan ko yan. Sabi ni, siyempre, ang babae, hindi ka talaga niya wali. Pero dahil yung tatay, sabi niya, si Imran, pinsan ko, ibinibigay ko sa iyo, Imran, ang karapatan na pagiging wali ng anak ko. So, si Imran ang magiging wali. So, hindi na online wedding. Yun ang sagot sa online wedding. Naintindihan? Para hindi ka mahirapan. Ano ba siya? Naginawa ng propeta sa Kasi ginawa ng propeta eh. requirements bago maganap yung gano'n. Anong requirements na? Mag-asawa ka ba? May plano yata mag-asawa to eh. Lahat na? Okay. So, ang requirements sa kasal, 4 lang naman ang kailangan. Wali. Wali. Yung ikakasal, 2 witness. Yan lang nang kailangan present sa time ng kasal. Yung babae, kahit wala dyan, basta magpaalam lang. Kausapin lang yung babae. Sa nabang pahintulot siya. Na ikakasal, siyempre, kailangan naman na ikakasal mo. Actually, may kumausap sa akin noon, subhanallah, sabi nung Arabo ngayon, ikasal mo ako. Pilipina yung pakakasal. Pinakita sa akin yung Pilipina. So, siyempre, sige, kasi siyempre, nagmamakawa yung Arabo na ikasal. Okay, ganito. Okay, nandito na kami. Narindi na yung kasal. Sabi ng, nung ikakasal na, sabi, sige, basahan mo na kami ng kasal. Sabi ko sa Arabo, bago kita basahan ng kasal, kausapin ko muna yung babae. Hindi pwedeng magkasal ka ng walang ikakasal. Walang sinong, pangalan, ang daming, alam mo, Fatima, ang daming Fatima. Khadija, ang daming Khadija. Sino Khadija sa mundo ang gusto itukoy mo? Di ba? Sabi niya, hindi pwede kasi. Ay, walang kasal mangyayari pag ganyan. Ibig problema. Siguro yung babae, hindi, ayaw. Kumbaga, gusto yung maipaalam na, okay, kasal na ako, kaya wala ka na magawa. Siyempre, tatanungin natin, sister, hindi ka ba pinilit? Kasi siyempre, tatanungin natin, pinili, okay, doon sinabi yung pinilit, hindi natin ikakasal yun. Ganun lang kadali yun. Tatanungin mo yung babae kung hindi ba sa pinilit, kung gusto ba niyang ikasal, yan ang dapat na itanong. Hindi yung kaharap mo na agad yung lalaki, kasal agad, hindi ka na magtatanong sa babae. Yung mga ibang nagkakasal, mali ang ganun. Pag magkakasal ka, tanungin mo pa rin yung babae. Asan yung babae? Hindi yung, si kilala ko yan, okay. Sige, tanggapin mo na sa okay, na hindi mo nakita yung babae, hindi mo natanong, hindi mo narinig ang sagot niya. Hindi pwede yun. Kasi yan yung ijab wal qabul at saka rida kullin minaz zawjain. Haligi ng kasal na kailangan gusto nung dalawang panig. Paano mo malaman ang gusto ng dalawang panig? Ang kaharap mo lang lalaki. So, tawagan mo na, sabi ko, saan yung babae? Ngayon, mayroon akong kinasal na yung babae, hindi matawagan kasi nga, walang signal. Ay, hindi, nadili ang kasal. Kasi confirm mo na natin eh. Then after that, wala rin yung wali kasi ang kaharap ko lang, binigyan niya ng authorization. Gusto ko rin kausapin muna yung tatay kung talagang binigyan niya to ng ganun dapat. Mamaya, hindi nagpumayag. O, tatawagan natin tayo. Ikakasal. Hindi ko alam yan. Ay, ginagawa niya dito. Hindi pala ikakasal yan. So, di ba, kailangan yun. Kasi mamaya, makasal mo ang hindi pala alam ng niya. Baka mamaya, may asawa pala yan. Yung ikakasal mo, di pa pahamak dyan. So, yan yung kailangan na malaman niyo tungkol sa batas na ito. Kaya, sa pag-asawa, 4 lang present sa kasal. 2 saksi na lalaki na Muslim, yung wali. Yung wali, yung sa atin pa kasi, iba pa yung wali, iba pa yung magkasal. Naintindihan? Alam nyo, ganito yan. Hindi naman kailangan ng ustads eh. Sa totoo lang, yung tatay, magpapatanggap na agad sa kasal. Halimbawa, anak niya. O, kaharap ko yung tatay, hindi na kailangan ng ustads. Turuan mo na yung tatay.
Sabi mo, tatay,